Hello, hello, Pisces Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for July 20 hanggang 26. Alamin natin ang naghihintay po para sa inyo mga Pisces. But first, ihanda nyo na po yung isang tanong ha. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan nyo po yan. At sa dulo po atin po yung babasahin by using these cards. Okay, let's begin. Holy Spirit, Spirit guides, guide us for today. Inhale and exhale your cards for the week. Ooh, nice. Siya nga pala mga mahal kong Pisces, maraming salamat po sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nag-share, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Sa mga new subscribers, hello po, welcome po sa ating channel. Naway nag-e-enjoy kayo at i-share nyo po yung ating video para po marami pang makapanood. Okay? So, please help me. Huwag nyo pong i-skip ang inyong mga ads. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Fool card. Wow! Panahon na para talagang sumugod, tumulay, at pumasok sa mga bagong adventure na medyo kinakabahan ka, medyo may alinlangan ka, pero parang ito talaga yung panahon na susubok ka na. Ito yung panahon talaga na magka-try ka na. Hindi ka na papanghinaan ng loob, hindi ka na matatakot. Ito yung panahon na sabi mo, sige, pupush ko na to. So congratulations. A very, very powerful week para ilaban, para sumugal, para ipakita na ready ka na for something new. Congratulations po and good luck sa mga gagawin mo. Especially here in your core energy, meron kang the Two of Cups. Kitang-kita ko dito na parang aligned ka na Pisces sa higher self mo. Parang meron ka ng realization na gagawin ko na, okay na, gora na, sige push na. Parang binibigyan mo na ng pagsang-ayon yung higher self mo na kung ano yung nais niyang gawin mo sa lupa, ginagawa mo na. Kung dati parang pinipigilan mo pa, pero ngayon sabi mo, sige, I'm gonna give in. I'm gonna devote myself sa pagkilos para sa mga bagay na alam kong dapat ko nang gawin ngayon. Kung meron ka mga dapat kausapin this week, kausapin mo na, ibaba ang pride, ibaba ang ego, para makuha mo na yung mga bagay na gusto mo. Sabi dito, kung ikaw ay dumadaan sa mga negotiation, agreement, kontrata, o meron kang binibili or meron kang binibenta, importante na kausapin mo ng matino. Kausapin mo ng maayos para makuha mo talaga yung gusto mo. Importante rin dito na kunin mo lamang yung patas. Yun talagang equivalent para sa'yo. Hindi pwedeng sobra-sobra, hindi yung pwedeng kapos, di ba? Nang sa ganun, makalarga ka na ng walang alinlangan, walang pressure, and also walang nakabitin. Para walang babalikan pa, parang walang aberya, walang gusot, ika nga. So kapag kailangan makipag-usap, talagang maupo, plansyahin lahat, linawin lahat, para alam mo yung next big step mo. Kung ano man tong negotiation na to o bagong kontrata, nakita ko dito na makukuha mo siya. Congratulations. Two of Cups, the Tower card. Yes, talagang babaguhin ng pag-uusap na ito yung buhay mo. Kung ano man tong clarity from this conversation, from this meeting, from this conversation talaga, nako, it will change the trajectory of your goal. Halimbawa, itong pag-uusap na ito sa isang kliyente, bibilin daw niya yung bahay mo o yung binebenta mong property, naku, darating na yung pera na magpapabago niyan. O kaya nag-interview ka ngayon sa isang HR, may meeting ka today para sa training or HR na yan. Kapag napa-oo mo sila, talaga namang pasok ka na sa isang new adventure na mag-change sa takbo ng buhay mo. Parang ganon. So, importante na kausapin ng tama kasi makaka-apekto yan moving forward. Okay? So,
Pisces, ano ba tong mga pag-uusap na ito na gusto mong maging successful, na gusto mong maging maganda ang resulta para magbago na ang lahat sa'yo? I-comment mo nga sa baba. Meron ka bang nilalakad? Meron ka bang approval? Meron ka bang go signal na hinihintay? I-comment mo yan. It will happen to you. I-manifest natin. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Eight of Pentacles. Panahon to para ipakita, Pisces, yung galing mo, yung husay mo. If this conversation requires you na patunayan sa kanila na kaya mo talaga, trabahuhin mo to. Pag-focusan mo to. Ito yung panahon na talaga maglalaan ka ng effort na sabi mo, sige, push natin, sige, pagpupuyatan ko to, sige, gagawin ko, i-create ko for you to see na kayang-kaya ni Pisces. Sabi dito, matagal ka nang nagnilay-nilay, matagal ka nang nagpapagod dyan. Panahon na para ipakita kung ano yung pinagpapaguran mo. Panahon na para i-display kung ano man tong matagal mong inaasikaso. Kasi ito na yung simula ng pagtulay. Ito na yung simula ng new adventure para sa'yo. At masyado ka lang nag-i-stall or natetenga dahil feeling mo, kailangan ko pang i-improve, kailangan ko pang puliduhin, kailangan ko pang itama, kailangan ko pang i-perfect. Pero in reality, kayang-kaya mo naman na. No? Congratulations. The Eight of Pentacles, the Six of Swords. Naku, panahon daw talaga to para umabante na, sumulong na. Tama na yung sobrang over-preparation. Nakita ko yan dito na pina-perfect mo pa yung mga bagay-bagay kahit ready na. Ito si Six of Swords sabi niya, abante na, larga na tayo, kilos na tayo, gora na tayo sa next level. You are so perfecting something na na-realize mong sobra-sobra lang yung pagkilos ko doon. Pinapatagal ko lang, pinapahirapan ko lang sarili ko. Panahon na para talagang gumora. Meron ng paggalaw para sa'yo. Okay? Importante yan. Kasi kung masyado mong binuburo ang sarili mo dyan, iniisip mo, hindi pa ako ready, hindi pa handa, kailangan pa tong i-perfect ganyan. Lalo kang tumatagal. Lalo kang pinapanghinaan kasi nakikita mo yung mga negang bagay. 'Di ba? Pero pag ikaw yung uri ng taong, sige na, laban na, gora na, kilos na, while you're doing it, you will feel na kaya ko pala. Magagawa ko pala. Hindi pala to gano'n kabigat. Hindi pala to ganito kapangit. Meron pala itong patutunguhan moving forward. Kaya kung kilos ka lang dyan ng kilos tapos wala namang plano ahead, di ba? Parang para saan yan? Para saan yung pagupuyat dyan or pag-aasikaso dyan kung wala ka namang planong dalhin siya for something long term, di ba? So yan yung mga dapat mong isipin ngayon. So, mga Pisces, taga saan po kayo? Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-e-enjoy ng ating special reading? Comment below po para malaman ko kung saan nakakarating ang ating mga pagbasa. Okay? In the area of what you need, meron kang the Knight of Swords. Ang kailangan mo ngayon, Pisces, ay talagang sigasig na. Sige, gora, sugod, laban. Ramdam ko dito yung parang word na walang alinlangan. Walang pagdadalawang isip. Walang sasayangin na oras. Narinig ko dito na parang kailangan mo daw bilisan dahil may deadline. Merong, parang hindi siya laging available Parang hindi siya laging nandyan para magpatumpik-tumpik ka pa or maghayahay ka pa. Parang ganun You need to really be active now, maging mabilis kumilos, at hindi kailangang matagal masyado mag-isip. Parang ganun So make sure na ikaw yung taong you think on your feet now. Yung bagang hindi malaliman yung approach, kundi pag nandyan na, gora na. Pag nakita kong dumating, akin yan. Parang ganun. Knight of Swords, the Nine of Cups. Alam mo na, Pisces, kapag lumalabas si Nine of Cups, panahon na to for you to make a wish. So ngayon, pumikit ka na, mag-wish ka na dyan para matupad sa'yo. So, Nine of Cups here, sabi dito, sumugod ka naman para sa mga goal mo.
Marami ka ng mga pagkahinto or pagkaantala dahil medyo makupad ka ngayon. No? Parang ang iyong energy level ay parang pagong or parang sloth, no? Na medyo kailangan mong tingnan mabuti, Pisces, kung mabilis ba yung effort ko? Yung akin bang paggalaw ay nakakatulong or medyo kailangan kong ma-energize, uminom ng Milo, uminom ng Enervon para ganahan ako na idiretso tong bagay na ito. Kasi parang medyo makupad ka today, Pisces. Medyo binabagalan mo yung kilos mo patungo sa mga bagay na gusto mo. Sa panahon to para i-evaluate ang sarili. Ano yung effort ko? Am I working on it o masyado ako nagpapatagal? Ako ba'y maraming excuses? Ako ba'y maraming mga parang escapism? Halimbawa, imbes na asikasuhin ko na yung dokumento para makalarga na ako pa Japan, ako ay nagimik pa or nanonood ng Korean novela or nainom gabi-gabi imbes na asikasuhin to. Parang ganun eh. Meron kang pinapatagal na kailangan mong bilisan ngayon. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the King of Wands. Sabi dito, sa plano mo na pag-uusap or talagang conversation or meeting na ito, parang kailangan mo talaga daw maging matapang. Present yourself in the best way possible. Matuto kang makinig, pero dapat ipaglaban mo yung alam mong para sa'yo. Panahon to for you para i-advocate, Pisces, yung sarili mo. Walang lalaban para sa'yo kundi ikaw mismo. Kaya kung duwag ka, takot ka sa reality, takot ka sa nakausapin yung taong ito, takot ka na ilaban yung plano mo, walang mangyayari, di ba? Nothing will change. Pero kung ikaw yung palaban, talagang go-getter, may fighting spirit, this conversation will lead you to some changes at makakaabante ka na. Kaya ngayon, importante, Pisces, tanungin ang sarili, may tapang ba ako para gawin to? Uurong ba ako or hindi? Will I fight for this until the end? So kailangan paalabin mo ngayon sa isip at puso mo yung dedikasyon na suungin yung giyera, suungin yung laban para makuha ko yung matamis na oo and finally, magbago na yung kwento ng buhay ko. Parang ganyan. King? King of Wands, the Three of Wands. 3, 3, and 3. Ang nandito, ibig sabihin, meron po kayong ancestral power. No? Meron po kayo na mayapang kamag-anak na nasa kabilang buhay na ang hanggang ngayon, pinoproteksyonan ka pa din. Iniingatan ka, ginagabayan ka. Okay? You are very blessed. Kung sino man po yan na mayapa mong kamag-anak, mamaya pagkatapos magbasa ng reading na ito, ay magtirik ka ng kandila o kaya magdasal ka ng taimtim para pasalamatan sila. You are blessed, you are loved, you are protected. Okay? So, the Three of Wands, parang sabi dito, handa ka ng gawin or ituloy yung plano. May plano ka eh. Meron kang idea. Pero ngayon, mas lumalakas yung pagganais mo na tulayan na siya, nahakbangan na siya, nagawin na siya. So congratulations, the expansion will come now, the conversation will come now, at handa ka nang harapin yung alignment para sa'yo ng yung higher self. Your life is changing, kaya if you need to travel, if you need to puntahan yon or asikasuhin yon, ito na yung time. Gugora ka na para salubungin yung alignment sa'yo. Congratulations, okay? In your near future, meron kang the Three of Wands. Sa near future mo, ang tabayanan mo 3 weeks or 3 months after watching this video, darating na yung isang bagay na hinihintay mo. Whether pera yan, confirmation, or affirm mo, or right person, or right love. Nako, it will arrive. Pero, ikaw pa rin daw ang magiging factor kung iyayakapin mo ba to or hindi. Paano kung dumating yung bagong trabaho tapos takot kang sumugal, takot kang mag-try, sayang din, di ba? So sinasabi dito na kapag dumating, yakapin. Take on the challenge and tell yourself, ready na ako sa'yo, yakapin kita, papanindigan kita, because I know it can change my life.
Nakita ko rin dito na parang ready ka na for something new, whether lilipat ka ng ibang lugar, ibang kumpanya, ibang trabaho, or ibang bahay. Kasi nakita mo na handa na ako. May travel ka eh. For some of you, may travel. So, congratulations. The Three of Wands, the Nine of Swords. Kung ano man daw tong darating na ito ang lulusaw sa lahat ng questions mo. Dahil nga matagal ka naghintay, matagal kang umasa, matagal kang nangarap para dito, somehow, pati yung mga nega, naisip mo na din na parang, darating pa ba yun? Aasahan ko pa ba yun? Tanga ba ako para maniwala? Tanga ba ako para maghintay? So dumadami ng dumadami yung question sa isip mo, di ba? At parang pinapanghinaan ka na. Pero do not worry, sa pagdating nito, malulusaw lahat ng mga alalahanin mo because meron ka ng mapanghahawakan to charge forward. Congratulations. In your challenge, meron kang the Five of Cups. Naku, Pisces, sabi dito, masyado ka na namang nag-reminisce sa past. Meron ka pa rin mga bagay na hindi mo ma-let go. Naku, Pisces, in simpler terms, sabi dito, move on na te. No? Huwag mo nang panghawakan pa yung mga bagay na tapos na, wala na, bokya na yun. Hindi mo na dapat balikan. Wala ka ng time machine para asikasuhin pa yun or itama pa yun. Gawin mo na lang siyang lesson or paalala sa'yo na dyan ako nagkamali, dyan ako nabokya, dyan ako naluha, dyan ako nawala ng pag-asa, pero over na yun, tapos na yun. Meron kang bagong bagay that can change your life, that can change your trajectory. Tingnan mo, 2 cup din to. 2 cup yung naghihintay sa'yo. At ito yung 2 cup na handa mo nang kunin, handa mo nang tanggapin. So, pasukin mo yung bagong adventure na magbibigay sa'yo ng bagong buhay. 5 of Cups, the Ace of Cups. Yes, sabi dito, kung bibigyan mo lang sana ng chance yung bago, you will realize na, ay, bakit ba ako nagsayang ng oras sa past? Mas maganda pala tong bago. Mas okay pala to. Bakit ko sinayang ang sarili ko? Kailangan mo daw pakinggan ang puso mo ngayon, Pisces, and see the potential of new things. Kung palagi mong iisipin yung mga wala ka, yung mga nasayang, yung mga nalusaw, ay nako, walang patutunguhan. Pero kung yung puso mo ay yearning or wanting for something new, darating ito para sa'yo. Okay? So, buksan ang puso para sa bagong bagay. In your fortune, meron kang narrow pathway, tread thoughtfully. Sabi dito, kada hakbang dapat pinag-iisipan, dapat pinaghahandaan. Kung ano man tong pagtulay mo, kung ano man tong pag-abante mo, sabi dito dapat kalkulado. Pinag-isipan, pinagbuting-butingan, pinagbuting-buting-tingan, at saka talagang siniguro mong tama. Kasi kung hahakbang ka lang ng naka-blindfold, nakapiring, talagang maliligaw ka, mawawala ka. Pero kung bukas ang mata, pinaghandaan ito, hindi ka mahihirapan sa laban mo paabante. Okay? In your fortune, meron kang the King of Cups. Nako, parang this week daw, magkakaroon ka ng heart-to-heart talk with someone na talaga namang masarap kausap. Itong taong to, whether tatay mo to, kapatid, or kaibigan, na talagang male figure, lalaki siya, na maunawain, malawak ang kanyang maturity, talagang very emotional, sentimental, talagang yung heart-to-heart talk na ito, magpaparealize sa'yo na, ay oo nga no, tama ka, talagang gogora na ako sa bago, hindi ko nasasayangin yung chance ko. Parang ganun eh. So this person will enlighten you and live in the power within you para sumuong na. Bibigyan kanya ng additional na gasolina, no, para maging mas malakas para ipaglaban yung dapat ipaglaban. Okay? But for others, para sa ibang Pisces dyan, this week will be very, very balanced. Alam mo na kung anong dapat balansehin. Tahimik ka, payapa ka. Hindi mo hahayaang sirain ka ng mga outside forces. Parang this week, lalayo ka rin sa social media. Ayaw mo magbasa-basa ng mga mabigat or masamang balita. Ayaw mo ring manood ng mga nakakalungkot or depressing ng mga palabas.
no? You want to have this peace of mind and kalmadong buhay. Congratulations. The King of Cups, meron kang the Seven of Cups. Okay? Kahit magulo yung paligid, kahit parang hindi mo alam kung ano yung dapat mong gawin, this week you will realize na kalmado lang ako, relax lang ako, tapos papakiramdaman ko kung ano ba yung dapat kong unahin para hindi ako magkandagulo-gulo, hindi ako ma-stress, hindi ako magkaroon ng kalituhan, no? So parang sabi mo, one at a time, one at a time. Pero kikilos ako, I will charge forward, I will do my best, pero hindi ako aligaga. So congratulations, okay? In your divine, meron kang believe in the impossible. Maniwala ka daw sa mga imposible. Huwag mong ikulong ang iyong sarili. Sabi nga dito, yung mga nasa isip mo lang, kayang-kaya mong tuparin sa pangarap mo. Kaya mag-relax ka lang. Ang dating pangarap pwedeng gawing posible sa iyong reality. Kaya do not box yourself. Marami pang darating, marami pang dapat maabot. Kaya sugod laban. Take a risk, charge forward. Especially here in your divine messages, you have the Three of Cups. Kayang-kaya mong anihin kung ano man yung mga pangarap mo. Kaya mo siyang tuparin. Kaya surround yourself with the right people. Yung mga taong hindi inggit. Yung mga taong talagang nag-cheer para sa'yo na makuha mo yung gusto mo. Panahon to para isurround mo ang sarili mo ng mga taong magpapataas ng antas ng buhay mo. Lumayo ka na dun sa mga chismosa, sa mga puro nega ang ginagawa sa buhay. Panahon to para pumunta ka doon sa grupo na alam mong magpapa-excel sa'yo. Example, yung grupo mo sa trabaho, puro mga chismosa. Layuan mo yan. Doon ka sumama sa mga masipag magtrabaho, sa mga professional para magaya mo sila. Para maging katulad mo sila, 'di ba? So ngayon panahon to para tignang mabuti, Pisces. Sino ba yung mga grupo ko? Ako ba'y umuunlad kasama yung grupo or sila yung humihila sa akin pababa? Parang ganyan. Okay? Three of Cups, meron kang the Page of Cups. Panahon talaga to for you para maging oriented ka, no? Talagang focus na focus ka doon sa mga pangarap mo. Ano ba yung gusto mong tutukan? Ano ba yung gusto mong maganap sa buhay? Yun ang dapat mong pagkaabalahan kaysa sumama ka sa mga taong, alam mo yun, puro pasarap, puro nakatenga, puro tambay, puro chismisan. Learn to direct or redirect your energy sa mga positibong pwede mong ikaunlad. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang haystack, karma, you will reap what you have sown. Sabi dito, aanihin mo kung ano man yung bagay na pinaglalaanan mo. Kaya dapat tama yung pag-focus mo. Mag-focus ka sa pera, mag-focus ka sa career, kaysa mag-focus sa mga maling bagay. Dahil aanihin mo kung saan ka naglalaan ng energy. Okay? You have moon, changes in your life. Yes, talagang may pagbabago para sa'yo. Kaya yakapin yan. Huwag kang matakot because simula talaga to ng mga bagong bagay. You have fun, romance, celebration, and party. Meron ka talagang dapat ipagtagumpay, ipag-celebrate dahil meron ng bagong simula o bagong adventure para sa'yo. You have clouds, temporary problems. Sabi nga dito, kung ano man yung kinakaharap mo, temporary lang yan. Malalagpasan mo yan. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Merong bagong darating na magpapa-excite sa'yo. Kaya doon ka kumapit. Okay? Ang outcome ni Pisces for July 20 to 26, the 10 of Cups, 10 of Pentacles rather. Beautiful, beautiful, beautiful. Nakita ko dito na kung ano man tong pag-uusap na ito, kung ano man tong interview or aasikasuhin mo negotiation, it will lead to your long-lasting abundance. Maaring usap yan para sa pagbenta ng property, or pagkuha mo ng mana mo, or baka makakabenta ka ng maraming ngayon, na-reach mo yung quota, talaga namang uulanin ka ng biyaya. Congratulations. Kung ano man tong pagsunod mo sa higher self mo, sabi mo, sige higher self, susundin ko na yung kapalaran ko. Heto ka. Papasok ka sa new adventure kung saan siksik, liglig, umaapaw ang grasya. Congratulations.
Nako, manlibre ka naman, Pisces. The Ten of Pentacles, the Ace of Pentacles. Yes, yes, yes. Kung ano man tong isusugal mo na bagay, susugurin mo na pagkakataon, talagang yayakapin mo yan. This is the new blessing na hindi mo dapat palagpasin dahil pang matagalang biyaya ito. Hindi lang ikaw ang makikinabang kundi family mo hanggang sa kaapu-apuhan mo. This will make you rich. Congratulations, okay? So, Pisces, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pikit ka na ngayon. Isipin mo na yung one question mo. Inhale and exhale. The answer to your question, you have the High Priestess, the Eight of Wands, and the Page of Cups. Beautiful. At the bottom, meron kang Eight of Swords. Naku, palayain mong sarili mo sa mga self-limiting thoughts mo. Iniisip mo, hindi mo kaya, hindi mo magagawa, nakatali ka lang dyan, parang walang nangyayari. Pero sabi dito, nasa isip mo lang yan. Pinapaliit mo lang sarili mo, na akala mo yung question mo ay super layo, na hindi ko magagawa, hindi ko maaabot. If you believe in yourself, kahit na marami kang duda, marami kang alinlangan, maraming kalabuan, it will make a difference. Merong mabilis na mangyayari this time regarding your question. Akala mo mabagal, akala mo nakatenga, pero aandar na. Makakarinig ka ng good news. At yung good news na to, very, very surprising. Hindi ka makapaniwala na, hala dumating, hala nandyan na. Pero, papanghinaan ka. Iisipin mo, hindi ko ata kaya yan. Baka hindi yan para sa akin. Baka hindi pa ako handa. Pero ito yung panahon na ready or not. Ready or not, sugod, laban. Pagkatiwalaan mo yung intuition mo, alam mo eh. Alam mo na yung question mo ay dapat mong yakapin. Meron tinatawag yung puso mo pero iniiwasan mo. At hinihintay mo ako na mag-confirm sa'yo. Pero sabi dito, alam mo na. Alam mo na kung anong dapat gawin. Gawin mo siya. And act fast. Panahon to para talagang sumugod. Kung kailangan bumiyahe, bumiyahe. Kung kailangan mag-travel, travel. Pero kailangan mo daw itong tutukan. Eight of Wands is telling you you're on the right path, you're on the right direction. Kaya bakit mo pinipigilan ang sarili mo? Bakit mo kinukulong ang sarili mo sa limitadong space? Here, use your creativity. Maging creative ka, maging imaginative ka para magawa mo yung tamang diskarte para makatuloy ka dito. Marami ka pang pwedeng option na gawin. So, do not limit yourself. Okay? If you're waiting for a yes or no, the answer is yes, yes, yes. Maganda to, okay to. Ang kalaban mo sarili mo. Okay? So, fight for the right, palakasin ang loob at iwaksi sa isip lahat ng nega para magawa mo na to. Okay? Congratulations. So, Pisces, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang inyong July 20 to 26. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, basahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you, mga Pisces, for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.